Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! Ito po si Tommy, Alaska Boy! At ito naman po si Joseph Poco! Si Oliver Canay, wala pang boses. Ayan, kahit naman may boses kang hina-hina ng boses mo. At ito po ang inyong lingkod, Papa Osin Odibes. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali! La 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 la, ichichika na namin dali! Welcome back, Tani! Tama din, ang dami kasi mga fans mo, yung mga, dahil since Alaska Boy ka, kaya ang, ang mga fans mo daw, si Richelle ay kaarte, ikaw naman kagatas. Ang mga kagatas! Ayan, syempre meron din, huwag kang ma-insecure, Oliver. Ano naman ka dito, Oliver? Kaubo. Kaya kaubo. Na-dethrone na ba si, ano doon, Josa? Sa kaubo? Bumalik na ako, recovery. Hindi, kadahak yan. Kadahak. Ayan. Oy, nako, anyway. Oy, nako, Diyos ko po, sandali lamang ha. Talaga naman gusto nating kabiliban si Mamaloy. Dahil sa kabila ng katotohanan siya ay namatayan ng kanyang ama, talagang nagawa pa niya yung paraan para makasaglit dito at makapagbalita sa inyo. At gusto rin niya namang maibalita sa inyo na yun nga, na okay siya. Okay pa rin naman si Mamaloy. Okay naman. Life goes on. Kailangan na eh. At saka commitment na po natin to sa ating mga ka-update. Diba? Ganun ka rin naman, Nay. Diba? Ikaw naman ang inspirasyon namin. Diba nung kay Nanay, pag uwian na ng mga bisita, 3 AM, dun tayo nagsushoot. Diba? Kasi kailangan tuloy-tuloy ang balita. Ganun naman talaga. Diba sabi nga nila una-una lang yan. Pero Diyos ko, si Daddy Baroque, Diyos ko, gusto kong saluduhan dahil sino na ngayon nakakaabot ng 85? Yes. Na mag-86 na sa December 31. Yes, 86 na dapat siya. Kaya lagi niya po sinasabi bonus na yung life ko. At saka Naya, kasi anong naging diagnosis pa sa daddy ko bago siya nagka-pneumonia, yung hospital-acquired pneumonia is coronary heart disease and heart failure. So sabi ng doktor, idiretso na ng heart center from the hospital kasi nga kailangan i-angiogram tapos most likely i-angioplasty. Hindi po pumayag yung daddy ko noon. Pero kinuwento ni Mami, 69 years old pa lang siya, hinahunting na siya ng cardio niya magpa-angiogram. So imagine, 25 years pa yung naging bonus years niya. Kaya talaga, thank you Papa Lord for daddy's life. Hindi naman sa lahat ng tao mangyayari yung hindi naman. Kaya dapat magpa-check up kayo. Thank you Papa God pa rin. Kaya thank you Papa God for the bonus check up life. Kayo. Yes. Tsaka actually natuwa ako kay Daddy Baroque kasi nakausap ko pa siya sa Facebook. Sa huling sandali. At ang mga huling katagang binitawan niya ay, OG, maraming salamat sa tulong mo sa pamilya ko. Yes. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya Hindi ko makakalimutan. Paulit-ulit po yun. Bahala ka na kay Mamaloy at sa kanyang magiging kabiyak sa susunod. Hindi ko maabutan yung magkaapo kay Mamaloy. Alam mo, feeling ko na kaya nadali Kasi sinabi mo. Sabi ko, magkakaapo ka pa, Daddy, ha? Kay Mamaloy. Pinangasa Oo, sabi ni Daddy. Magkakaapo ka pa kay Mamaloy. Ganon. Si Daddy. Natulog si Daddy. Nakarating pala yung drop. Hindi. Kaya sinabi mo, may buntis ka mo ngayon. May nabuntis si Mamaloy. Ano sagot ni Daddy? Ha? Talaga ba? Ayun, doon. Tapos kinabukasan, pinagtapat sa kanya ni Mamaloy, Daddy, joke lang yun kay OG. Ganon. Ayun. Natulog na naman. Pero yun talaga po, sobra rin po siguro yung we find solace in the fact na peaceful talaga na. Kasi talagang natulog lang siya. Maganda, no? Ang ganda. Natutulog, Sobrang gandang way to... Huwag ka nga pumikit! Nakakaloka ka. Ang gandang... Akala ko yung mga pumapanaw in their sleep na yung pinakamagandang way ng pamamaalam. Yung pala, yung mabigyan ka ng ilang oras pa na makapagpasalamat, humingi ng... Saka yung with all humility, humingi ng pasensya ng paumanhin sa mga pagkukulang. Grabe mo talaga. Sobrang blessing. Kaya, we love you, Daddy. Lola Baroque, we love you.
Alam mo si Mama Lloyd, syempre sa kabila ng lahat, syempre the show must go on, di ba? At syempre kay Mama Lloyd, lagi naman niyang bilin sa atin, o kahit nandito ako sa punerarya, mag-show pa rin kayo, kailangan magsaya kayo. Kaya naman, andito na ang ating paboritong Mars, Camille Proud! Sabi niyo wala siya! Nandiyan ba? Tumasayaw na, Mama. bigla ko naalala si Daddy Baro pag nanonood nito, di ba? Tawa siya ng tawa. Paulit-ulit ha. Nakaano lang siya. Di ba pag nanonood tayo ng YouTube, di ba pag nanonood tayo ng YouTube, tapos nagko-continuous play, lahat pati mga previous episode natin, pinapanood niya araw-araw. Kaya minsan magtatanong siya sa akin yung lumang-lumang balita. Totoo ba yung wala na si Liz Ken? Hindi. Daddy, ang tagal na nun Eh, kakapanood ko lang Di ba nagtanong si Daddy? Di ba lagi nanonood sa atin si Daddy? Lagi yung tanong, pag naging babae ba ako, ito mukha ko. Mukha to ng mga... Hindi, Mama Lloyd, yung mga blind item. Sino ba yung blind item? Wala bang kulit-kulit na ganun, Mama Lloyd? Sandali lang ha. Marites yun. Dire-diretso na tayo rito. Hindi, basta ito yung gusto ni Daddy. Happy lang. Walang umiiyak. Walang dapat tanggap. Bukod sa tanggap, dapat move on, move forward. At saka dapat po lagi tayong grateful. Correct. Yan ang isang major lesson. At example na ipakita sa atin ni Lolo Barok, yung gratitude. And speaking of grateful, no? I'm sure grateful naman itong si Dennis Trillo. Ay! Oo nga! Nanalo na Oy, Dennis Trillo, congratulations! Kaya lang, bakit naman wala si Dennis Trillo doon sa Singapore? Para personal niyang natanggap yung kanyang award bilang Asia's Best Actor in a Leading Role para sa pelikulang Green Bones. Ano bang nangyari? Bakit hindi siya nakatin? yun nga, dumating ka raw dito. So all the way from America, tumana. So nagpalit kami. Dadating ka daw kasi, hindi daw pwedeng dumating kang wala siya. So ano raw ba nangyari? No? Eto nga na may post po si Miss Nessa Baldelion. Parang siya yung medyo mataas ang katungkulan sa public affairs ng GMA7. Oo. Eto nga, Nay! Nasusulat. Kasi nga nagtataka yung mga tao kung bakit wala si Dennis para personal na tanggapin yung award niya. Ang bongga ng award, di ba? So sabi ni Miss Nessa, here's the thing. Dennis was supposed to go. And I was supposed to go to represent the 8 national winners of GMA Public Affairs and GMA Pictures. But life happened. We figured in a roster of nominees that included Jacob Elordi and Park Bogum, what were his chances for the Best Actor Award? Any case, the winner was just announced in Singapore. We got a photo of the trophy from the Asian Academy's Philippine Ambassador, Gigi Lara. At nakakaiyak na wala si Dennis doon. Asian Academy Creative Awards Best Actor in a Leading Role in all of Asia. Dennis Trillo for Green Bones. Tapos meron pang karugtong na post. Just got this info. The awards organizer said, when the scores were tallied, no one came close to Dennis Trillo. Dennis was the runaway winner for Best Actor in a Lead Role in Asia at the 2025 Asian Academy Creative Awards. Parang nalaman ni Dennis yan. Anong sinabi niya? Ito na. Ito. May reply. Ito, inuubo pa ba sa... Alam niyo yun. Sorry. Hindi, ano ba? Sabi niya, wait! What? Ganon? Pati siya Parang hindi laki ng makapaniwala. panghihinayang. Kaya nga, base sa kanyang caption, ang laki din ng kanyang panghihinayang. Nino? Ni Dennis. Yung words na, Ni what? Dennis. Hindi, actually, alam mo, syempre ako iisipin ko, no? Sana hindi nag-ano pa rin, the mere fact na sa ibang bansa ginanap at international ang award-giving body. Sana umattend si Dennis kasi alam naman tayo mga Pilipino, di ba? Ma-nominate ng malaking bagay na. Manalo pa kaya, hindi ba? Dito sa pagkakataong ito, medyo na menos. Kumbaga parang hindi nagtiwala. Hindi ko alam kung sa part ng GMA o sa part ni Dennis, medyo hindi sila nagtiwala masyado na, talo na kami dahil Asian actor siya.
O syempre, di ba, the mere fact na maraming awards na tinanggap si Dennis dito sa Green Bones, di ba, posible rin na sa ibang bansa, umali rin siya ng tagumpay at yun na nga, sayang. Di ba? Tapos dito sa mga award-giving bodies natin, umaattend ang mga artista. Dito na naman ginaganap dito, Odio, kaya hindi naman yun lilipad. Pag Jessica Soho yan, nandun yan, present yun. Ba't mo naman nasabing ganun? Diba? Lagi lumipad ang aming team. Ayaw, ha? Diba? Lagi yan silang ganun. Di ba nga? Diba? Lumilipad lagi yun. Lumipad ang aming Kaya nga, anyway, tapos ang lahat. Magandang balita naman to para sa ating bansa. Yes. Siyempre, isa na namang aktor ang guminhawa ang buhay. Hindi, isa na namang aktor ang kinilala. Yes! Madali naman talaga dito. Hindi. Diyos ko, kahit naman ako, sinabi ko kay Dennis, nagkita kami sa, hindi pa pinalalabas ang Green Bones. Panood ko na, hindi ba? Sobra akong naging fan ni Dennis. Apakahusay mo. Yes. Yun ang importante. Yes. Hindi nararamdaman ng audience si Dennis Trillo doon sa Green Bones, kundi yung character ang nararamdaman nila at hindi si Dennis Trillo. Dapat ganun sa Film Fest. Diba? Na wag tayong tumingin dahil aktor yun, dahil sikat yung aktor, pero kung hindi naman natin nararamdaman yung character, hanap tayo ibang artista na nominado na hindi natin nararamdaman siya yun, kundi yung karakter. At saka Tito Oji, ramdam ko nung ito din month na ito, nung lagi yung binibigkas si Dennis Trillo, kaya ang dami nanood. Dahil kakapromote yun. Pag binibigkas ko si Dennis, hindi Dennis. Pero ang dami nanood Tito Oji nga, dahil nakakasabi, nakakapupuri ninyo. Ganun ako pag nanood. Oo nga, sayang talaga si Dennis. Pero hindi. Congratulations pa rin. Yes! At Nay, eto hindi sayang kasi naka-attend siya. Yan, lumipad. Yes! Kaya mananangga? Ha? Lumipad ka, manananggal. Ito naman lipat ang lipat eh. Tingin mo muna yung katawan, ka bago lumipad. Sino yung lumipad? Ay, Jody. Sino yung ano? Si Jody Santa Maria, Nay, kasi nanalo na naman siya bilang Best Actress for the Philippines. Wow! Para sa Saving Grace. At ang Saving Grace din ang nagkamit as grand winner for the Philippines ng Best Adaptation of an Existing Format. Wow! Congratulations. Congratulations. Jody Santa Maria. Wala namang question ng pag Jody Santa Maria. Pangalawang beses niya na yan, di ba? Congratulations! Congratulations, Jody. Yes! Kaya ako nakikinig din sa payo ni Jody. Ayaw. Jody? Gagad? Jody Mantulo. Jody Santa Maria! Matulog ka na. Papigilin mo na nga si Tito. Matulog ka. Tama ba? Love notes yung Jody Mango. Oo, nakakaloka. Anyway, ayan nga, bigla ko naalala kasi nanood ako ng I'm Perfect. Ay, Ito yung exclusive screening para dun sa mga distributors ng pelikula at para dun sa mga katuwang ng pelikula para mapanood ito at the same time kung paano sila ibebenta. No? Yes. Kasi I'm Perfect ay kwento nung dalawang may Down syndrome na nag-iibigan. di ba bisita natin sila dito last week? Yes, oo, na alam mo, akala ko nga, di ba dito hindi masyadong magsasalita. Dahil ang pinagsasalita natin, lagi natin tinatanong si Silvia Sanchez, the producer. Dahil alam na alam at kabisado ni Ibiang, yung dalawang bata, pero doon sa pelikula, ay nakakaloka. Alam mo, kikiligin din kayo sa kanila. In fairness, para, sa totoo lang, hindi man sa parang normal na tao, kundi normal din silang tao, pero extraordinary sila. Yes. Dito nyo mapapanood kung gaano katakot ang parents ng dalawang may Down syndrome na takot sila na baka masaktan anak ko, baka mabigo yung anak ko sa pag-ibig, baka masaktan physically, baka mapariwara ang buhay kasi umiibig. Alam mo, hindi pala natin dapat nililimit yung kanilang kapasidad na umibig, yung kanilang emosyon na dapat ay hindi natin pinipigilan. Alam mo, maganda yung kwento niya. Talaga? Maganda yung kwento niya. Napapanahon. Oo. Hindi mo sila magjowa? Magjowa nga sila. Basta may eksena rito na napaano ko, oh my God. Napag ganun ako. Ano yan? Yan ba yung sinasabi ni Tita Ibiang na expect the unexpected? Oo. Yan?
Nakaka-intriga naman Oo, yan. syempre, Ano ako, na nga yan? oo, sa ano yan, sa Pasko yan, showing. Isa sa 8 entries sa Metro Manila Film Festival, itong I'm Perfect. Yes. Kung saan, hindi sina Tonton Gutierrez, Janice de Belen, Silvia Sanchez, Joey Marquez, Lorna Tolentino, ang mga bida. Kundi yung dalawa mismo. Talagang sila yung binigyan ng spotlight. At alam mo, nakakatuwa na parang ito na yung umpisa para bigyan din ng chance o ng pagkakataon yung may Down syndrome o kahit yung may condition na despite the fact na meron silang condition, ay kaya rin nila yung ginagawa ng mga artista at maging independent din. O wag lang tayong matakot kasi minsan na lilimit sila dahil sa takot ng mga magulang. Oo, pero dito ay maiintindihan mo. At nako, Diyos ko, parang gusto mong magalit kapag tinatawag yung anak mo ng iba. Oo, dito nararamdaman mo yung sa pelikula na yun. Sana mas mamulat talaga tayo na no, after watching this movie na yung ano ba, yung inclusivity, correct, 'di ba? Correct. That I'm sure sa Amerika, very protected doon lahat. Oo, di ba? Equal ang rights. Equal rights. At sa Tito Oji, may mga nag-trending na ganyan na yung may mga Down syndrome, nagtatrabaho na rin sila like sa mga groceries, sa ay, ano ka ba? Sa Shaky, si Celso. Meron niyang may suki. Natutuwa nga ako punta siya ng punta doon kasi nga gusto niya nasa servant siya. Gusto mong siniservant ka, di ba, na? Trending na tapos nagsasayaw pa sila. Sabi ko, ito ang lamang nila sa atin. Tayo, ang dami-dami natin iniintindi, pero sila, kung ano yung emosyon nila, yun ang ipapakita nila. Hindi yung kakalkulahin pa nila kung tama yung emosyon nila. Hindi. Basta lagi silang happy. Masaya. Pag happy ka para sa kanila, sila nang pinakamasaya. Yes. Kaya papakita nila through hugs, through kissing, yun. Kakatuwa. Kaya excited ako, Tito Oji, dahil sinabi ni Silvia Sanchez na nilamon daw sila nung dalawa sa pagdating sa acting. Oo. Kaya excited na ako mag-December 25. Ayaw mo ng 26? 26 manonood. 25 nandun ka sa mga baby boys. Jollibee. Kaloka ka. O yan sa December 25 yan. At syempre si pumunta. Si Oliver. Pinapunta natin sa presko ng Call Me Mother. Pinalipad mo ba siya? Pero hindi pa siya team eh. Hindi pa natin siya pinalipad. Pinapunta lang natin siya sa Vice Comedy Club. Meron red carpet sa labas. Tapos mati sila Meme, lahat ng cast members. Tapos maraming napag-usapan. Sino yung mga cast na nandoon? Sila Shubi, si River Joseph, si Esir, si Esmir, si Chanda Romero, si Carmi Martin, John Sweet Lapus, of course si Nadine, tsaka yung bata, si Lucas Andalio. Siyempre si Meme. Si Meme. Tito, natanong ba dyan kung kamusta na sila ni Shubi, si Meme at si Shubi? Oo naman, pero may part doon na sinabi ni Shubi na talagang very blessed siya dahil si Meme ang tinuturing niya talagang mother. Ano ba sinabi niya? Eto, panoorin niyo na lang. Talagang po si Meme ay hindi lang po talaga siya si Meme. Marami na po siyang nabago ng buhay at binago niya ang buhay ko sa pagiging artista ko po. Simula kami sa hindi talaga namin ang pinagawa sa buhay. Ngayon, parang na-realize ko na ang mundo ko ay madali as long as you let them teach you, let them guide you, and you actually learn how to be accountable, learn from your mistakes, and always look up to the person who you value the most. So that's my for you. Ayan na. So December 25 din yung Call Me Mother. Yes! Talagang, na tunay, no? Media season na ng mga entries. Kamusta na? Naimbita ba tayo dun sa ibang mga pelikula? Kasi medyo hindi ko alam yung nangyari ngayong linggo eh. Hindi. Nakikita ka na lang yung mga pelikula. Nag-media con sila tapos hindi tayo na-invite? Hayaan mo. Diyos ko, sabihin kayo naman, hindi lang kayo na-invite eh. Ay, hindi. Kasi nga, di ba, usually, yung iba humingi ng suporta para sa kanilang pelikula. Diba? Hayaan mo na. Kung hindi, baka hindi rin naman tayo kailangan or or baka... Hindi
nahihiya sila mag-invite. Naku, iba ang word of mouth ni Tito Oji. Pag pumuri talaga yan, pipilahan talaga yan. Sinasabi nyo. Bahala kayo. Oo, ito naman, diba, sa isang press con din. O, diba, tinanong si Enrique, kumusta na yung kanyang puso, ang kanyang love life. O, dinukot lang to kasi hindi nga tayo invited sa press con. O, so dinukot lang namin to. Ayan, bilang supporter namin sa Charot. Dinukot na lang. Dinukot namin, oo. Oo. Baka sabihin, naku, dukot na lang kayo ng dukot. Oo. Tapos ang issue. So ano nga Tito Oji, ang dami-dami ko nakikita inilalabim kay Enrique. Kamusta na ba ang puso talaga niya? Eto. Ngayon? Wala na eh. We'll see. Hopefully maybe 2026, maybe. We'll see, I don't know. If it comes, it comes, you know, but yeah. I'm open. Ayan. Alam mo, naging atay. Mali! Ayan, diba? Pero in fairness Tito Oji sa mga news feeds ko sa Facebook, nakikita ko namin mga ipinipoint talaga kay Enrique. Tulad ni Queen na ang dami natutuwa na nagte-trending yung mga picture nila. Yung dinidikit sa kanya. Gusto bata naman kasi yung iba. O baka nag-ano sila, nag-iisip ng mga ipa-partner sa kanya. Hindi kaya. Hindi natin alam baka tinitest pa. Kasi meron sila ni Julia Barreto, hindi ba? Na bagong serye sa TV5. Yun. Anyway, abangan na lang natin, ano. At ibig sabihin lang nito, may closure na sa kanila ni Liza Soberano. Wala na talaga. Noon pa naman, wala na sila ni Liza. Si Enrique lang naman ang umaasa. Daming alam ni Tito, ha? Dami mo alam, dapat ka na itumba. Huwag na may tutumban, may tungkod nga. May tungkod na nga. Anyway, syempre hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung Kim Chiu issue, no? Sa kanyang sisterette na si Lakam Bini Chu o si Cam Chu. Yes. So nag-react na nga yung kanilang kapatid, yung kanilang brother na si Pika. At sinabi nga nito, Teka na, wala silang brother na Pika. Pilot meron, pero Pika wala. Pikachu yun, hindi ba yun? Sabi ko, ha? Akala ko talaga may kapatid na nag-react. Akala ba? May kapatid. Ano ba? Anong oras na Tito Oji, Sandali! Anong oras na Ito na nga. Nayo, naghihintay si Daddy, babalik pa ako. Ito na nga. Galamay po. Ang tagal niyong i-gets kasi. Anyway, ito na nga, no. So, medyo sari-sari na yung mga lumalabas, lalo na sa Reddit. Ang dami-daming opinion naglalabasan na ikinokonek yung nangyari kay Kim nung pinagbabaril yung kanyang van. Diba? Isa yon na parang may kinalaman daw doon. Yung mga sapantahan lang nila. Pero feeling ko naman wala. Actually, meron akong nakausap na wala raw talagang kinalaman yun. Na wrong target daw si Kim. Mistaken identity ng sasakyan. Kasi pareho din daw nung target. Nakatakot naman yun. So walang kinalaman yun sa kay Lakam Bini. Ba't naman gagawin ni Lakam yun? Or bakit tatargetin si Kim Chiu kung ang main target ay ang ubo ni Ay, sorry. Ano ba kasi pagka umuubo? Ayun. Si Lakam, di ba? Kung si Lakam ang target. Yeah. Pero Nay, alam mo, nagbukas ng diskusyon niyang ginawa ni Kim sa mga puntahan, di ba? Na sinasabi nila, na ang nagiging hypothetical question is, gagawin mo rin ba yung ganong hakbang na mapupunta ka sa sitwasyong idedemanda mo ang sarili mong kapatid? Bakit dumating na sa ganong point? Parang hindi nila naayos talaga yun? Ayun na nga. So, ang sinabi rin sa akin na si Kim Chiu daw ang nagre-reach out kay Lakam para makausap at para masettle na lahat. Pero, dead daw, maging sa Zoom meeting na nga lang daw, ay hindi pa uma-attend itong si Lakam. At saka sa totoo lang, magkasama sila sa isang bahay. Pag pinalayas na si Kim Chiu, totoo ba yun, Kim? At pinalayas mo si Lakam kasi nga dahil nga dun sa ang daming mga discrepancy, ang daming mga dispalkong naganap, na nagkaroon ng malversation of personal funds. Gusto mo yun? Personal funds. Hindi, ito nga. So, dinimanda na ni Kim Chiu ng qualified theft. Which means,
qualified theft daw pag ang yung sinasasakdal somebody na pinagkatiwalaan nung nagsakdal. Kumbaga mataas yung ano niya, yung trust niya doon na nasira yung trust. Nasira yung trust. Oo, yun. Ang nakakaloka dito ay naka-N or ang cheque. So nagkaroon ng karapatan itong sila Cam na magpirma without the knowledge of Kim. So, kasi N or nga. Kaya yun daw ang medyo mabigat sa kaso. Kasi N or, binigyan mo ng karapatan, binigyan mo ng SPA, yung kapatid mo, para makipag-transact on your behalf. Pag or kasi either one signatory lang So, if found guilty, ano kaya ang consequence niyan? So, bandang uli? Ay, hindi natin alam kung gaano kabigat kasi siguro depende rin yan sa amount. Tsaka, una-una hindi ako lawyer. Baka magkamali pa ako rito. Hindi kaya natin tanungin si Attorney Reggie Tonggol. Kung anong mga repercussions niyang ano. Sige. Attorney Reggie, ano masasabi mo dito? Papao, ukol yun sa pagsasampa ni Kim ng qualified theft case sa kanyang kapatid. Alam niyo bang mabigat ito kasi hindi lang ito basta employee na nagnakaw. Kapatid niya pa ang involved. So, himayin muna natin. Ano nga bang laban ni Kim at ano naman ang pwedeng pananggahan nila Cam? First, let's explain. Bakit qualified? Ganito kasi yan. Ang simple theft under the revised penal code, yan yung parang snatcher sa kanto, kinuha yung wallet mo, tapos nang hindi mo alam. Pero ang qualified theft, mas malala. Nangyayari ito kapag may grave abuse of confidence. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan kita. Binigay ko sa iyo ang susi ng bahay ko o ang access sa bank accounts ko. Tapos, ninakawan mo ako. Dahil tinraidor mo yung tiwala, ang parusa ng batas dyan ay 2 degrees higher. Pwedeng habang buhay pa nga na pagkakulong, depende sa amount. Pero, ito ang matindi Papao. May tinatawag rin naman tayo na Article 332 ng Revised Penal Code. Ito yung absolute exemption from criminal liability. Ang prinsipyo kasi ng batas at idiniklara ito ng Korte Suprema sa kasong Interstate State of Manolita Gonzales versus People, mas mahalaga sa Estado na mapanatiling buo ang pamilya kaysa magpakulong ng kamag-anak. Kaya naman, sa Article 332 sinasabi na kung ang nagnakaw sa iyo ay asawa mo o kapatid mo, walang criminal liability. Hindi sila pwedeng ikulong, pero may kondisyon. Sabing sa batas na yan, applicable lang ito sa magkakapatid kung sila ay living together o nakatira sa iisang bahay. Ngayon, base sa mga reports, si Kim at Lakam ay nakatira sa iisang bahay sa isang posh subdivision dyan sa Quezon City. Kung mapapatunayan ni Lakam na sa iisang bubong sila nakatira noong nangyari yung alleged na nakawan, naku, Papao, pasok na pasok siya sa Article 332. At ano ang effect? Dismiss ang kaso, hindi siya makukulong. Pero, linawin lang rin natin. Ang sabi ng batas, criminal liability lang ang wala. Meron pa ring civil liability. So, pwede pa ring singilin ni Kim si Lakam. Pwede niyang bawiin ang pera hanggang doon na lang. Walang rehas, walang kulungan. Magbabayaran lang sila, Papao. Pero, ito pa ang isang hurdle though. Hindi basta-basta pwedeng magdemanda ang magkapatid ng civil case. Under Article 151 ng Family Code, required muna ang earnest efforts toward a compromise. Ibig sabihin nito, bago tanggapin ng korte ang kaso, kailangan munang patunayan ni Kim na sinubukan nilang mag-usap, mag-ayos o mag-mediate bilang pamilya. Pero, nabingo nga lamang sila. Pag walang ganitong earnest effort, Papao, i-dismiss din kasi ng judge yung civil case. Kaya actually, very recently, naglabas nga ang Korte Suprema ng Rule on Family Mediation. Mas stricto na ngayon ang korte dahil they are mandated to refer family disputes to mediation for at least 30 days. So, ang ending, mukhang sa mediation ang bagsak ng magkakapatid. Kasi sa mata ng batas, bago ang demanda, dapat family first. Sana naging malinaw ang aking explanation sa inyo, Papao. Ay, ayun pala. Malinaw yan, ano? Eh, kamusta na kaya ngayon si Kim? Parang hindi daw pumapasok sa sa Showtime.
Hindi, nung nag-leave talaga si Kim, pero babalik din daw sa Monday. Kahit ako sa akin naman mangyari, yung Tito Ogie talaga maglilid talaga ako. Ay, gaga, wala ka naman sa showtime. So, paano ka maglilid? Ayun yan. At saka wala akong pera. Pwede sa Batang Quiapo, gusto mo ba mag-live? Hindi naman, Diyos ko, kailangan nga natin yan. Pero Tito Ogie, may isa pa pala akong tanong. May mga lumabas dati na mga hula kay Kim Chiu na parang may mag-aano sa kanya. Magbe-betray sa kanya. May mga na lumang video. Ayan, lumang video, ayan yung kay Kim Chiu at ang sabi nga niya, parang natatakot si Kim Chiu, pero parang hindi niya ma-imagine na yung nasa tabi niya, pala, yung makakaalitan niya, yung mismong kapatid niya na itinuring niyang nanay. Oo. Nakakaloka. Papasko pa naman. Oo nga, Diyos ko. So, pwede mangyari to after Christmas? Ganun. Hindi naman. Alam mo, hindi mangyayari sa aming pamilya yan, Tito Ogie. Bakit? Wala naman kaming pera. Ano naman kasi sa lalaki mo lahat? Paano ka makakaipon? Kasi nga na yung mga accounts niya naka-end or dun sa mga baby. Ano ba kayo? Diyos ko, may nakakin ng Ultra Mega. Ay, naku. Paano ka makakapag-Ultra Mega? Inuna mo sila. Oo, sabi pa naman mga baby boys mo, ibili mo naman kami. Tingnan naman natin kung makakaabot yung 500 na binigay mo pang Noche Buena sa Ultra Mega. Ay, umabot ito, Ogie. Umabot? Oo, dahil sa Ultra Mega, napakamura ng mga paninda. At nakakatipid ka talaga. Oo, diba? Okay, mamili na kayo dyan. Yung mga gusto nyong irigalo, yung mga basket of groceries. Christmas baskets. Oo, dyan yung bunuin lahat. Ang dami lang mura dyan sa Ultra Mega. Basta mag-i-google nyo lang kung saan ang pinakamalapit na Ultra Mega sa inyo. Okay? True. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click na namin yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin, chika. Comment below, click like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag yan, ay nako, mawawala na po ang ubo ni Oliver. Ay, click nyo na po, please. At iitim na po ang buhok ni Alaska. Ay, click nyo na po, please. Dahil pag yan, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest video. Yes. At ang aming kanya-kanyang channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po akong bagong pinost dyan. Yung isa na naman po namin condo unit na na-turn over. Nako, eto naman ngayon. Contemporary brown. Meron palang ganong aesthetic design ng ng interior. Contemporary brown naman po. Kung paano natin transform ang condo unit, panoorin niyo po dyan sa Mama Loy YouTube channel. At sa lahat po ng mga nag-comment at saka po nag-pa-private message sa akin ng pakikiramay at saka yung na-touch po sila dun sa storya ng mami at daddy ko, ng mga huling sandali ni daddy. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at suporta at pakikiramay. Super appreciated po ng aming pamilya. Thank you so much. Thank you, Nanay. I love you. Kaya mo yan, Mama Loy. Wala kang hindi kakayanin. Yes. Lalo na pag andyan kayo. Oo naman. At ikaw naman, Tamerlane, Alaska Boy. Alaska Boy, Tommy Mopia po sa Instagram at watch out for the Global Artist Entertainment sa mga susunod po ng mga projects namin ni Oliver. Wow! Dami lalaki na. Sa kanya, Talaga? Alam na dumating na? No, alam ito ng nanay niya, nanonood. Ikaw naman, Josa. At ako naman gusto ko magpasalamat sa lahat po nanonood ng aking YouTube channel. Yung nagpunta po kami ng Iloilo ng aking mother. At syempre maraming salamat po. Headway Vera Salon, Ideal Vision, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Maraming salamat po. Olivia? Ang aking YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnay. At hindi ko pa na-upload yung aming Canada tour. So, hanggang ko i-upload. Yes. Matulog ka ng tulog. Paano? Sumusukoy nga yung tulog siya gano'n. Sabi ko, ano ba yun? Magjugas ka nga ng resume mo. Parang mas excited siyang matapos tong episode kasi parang makapikit na siya. Oo nga. Anyway, ang akin naman panayam kay Sasa Girl. Ayan ang kanyang mga revelasyon. At bakit nga ba niya minura ang MTRCB? Ayun. Ay, bakit nga ba? Meron ba siyang gustong ihingi ng sorry?
bakit siya umiyak? Oo, naku, yan po sa OGDS Inspires. Okay? Wow. At syempre pa, maraming salamat doon sa nag-cater sa ating Christmas party. Yes! Ng OGD Talents, OGD Productions, ang Henry Cooks. Yes! Ayan, lutong bahay pero apakasarap. Ay, lalo na yung kanilang menudo. Luto yan ni Henry lagi. Yeah! Ang Henry Cooks po, ayan, sa mga parties ninyo, yung kanilang kare-kare. Meron pa silang lumpiang sariwa. Yes. Meron sa sotangon, masarap din. Oh, yes. Basta lahat masarap sa Henry Cooks. Ayan, Yes. ha. At syempre, bukod sa Henry Cooks, syempre, gusto natin pasalamatan ng Cafe Allure. Oh! Cafe Kita ko yung Allure post nyo eh. Restaurante. Ay, apakasarap. Hanggang nga. Parang doon kayo nagpagpag nung dumalaw kayo kagabi. Hindi. Ay, di Iba ba? yun. Ay, Kasi iba ba yun? nung una kasi, nagpunta kami sa Cafe Allure Restaurante along Scout Reyes. Oh. Oo, apakasarap si... Masarap. Grabe. Unique promise. Ang social ng lugar. Grabe. Si Oliver Day. Babalik ako dyan dahil sarap nung crepe nila. Oo, di ba? Wow. Grabe. At Tsaka yung ube. Oo, di ba? Yung kanilang puto bongbong crepe. Wow. Napakasarap. Naku. Hindi lang yan, pati Kakaiba yung kanilang yun, yung creamy kangkong pizza. May ganon? Yes. Pati yung mga croissant nila. Naku, you should try that. At tsaka, Diyos ko, yan yung tagong bahagi sa Scout Reyes na apakasasarap ng mga pagkain. Waechos. Ayan ha, pag sinabi ko waechos yan. Hanggang ano oras sila open? Ay, nako. Ay, late! Hindi yata 2. Yung 2 dun sa Alami Nature Spa. Yung kapatid nila ito, yung Alami Nature Spa, corner Scout Chotoco. Napakasarap din ang mga pastries. Oo. Meron silang coffee shop sa harapan. Parang doon natambay sa spa si Tito. Ayan. Oo, eh. Hindi yung spa nila talaga. Hilot. Ay, Hilot talaga. Ano naman kailangan yan? Kailangan natin. Yan. Oo, yung Alami Nature Spa, Scout Reyes, corner Scout Chotoco. Oo, yan. Meron din silang coffee shop dyan na ang mga breads nila ay galing din ng Cafe Allure. Oo, yan ha. Bongga, di ba? At syempre pa binabati natin ang ating kaibigan dyan sa Colorado. Yes! Ang ating mahal na mahal si J. Shell Makaspa. Happy birthday! We miss you! Palakas ka. Colorado! J. Shell, palakas ka. Huwag ka Kaya mo masasila. yan. Kaya mo yan, ha? Kaya mo yan. Kahit wala kang hindi kakayanin. Yes! Ha? At syempre pa ang ND Skin Beauty and Wellness. Yes! Yung mga gusto magpaganda, magpapasko na pumunta kayo dyan. Magpakinis ang mukha just like me. Ay, nagpa-tighten ako ng skin. Nakaganon ako. Ay? Oo nga, tighten na tighten. Ganyan kasikip? Paano? Ay, ganyan? Parang virgin, wala akong pores. Ay, toro! Skin tightening. Ayan, sa ND Skin. I miss you, Envy! At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Ay, nakakalito. Kaya mo ba dito? Sino? Ang bastos-bastos. Ay! Dito parang hindi mo na kaya. Martini sa Busap, makeup artist po namin. Yes! Yung mga gustong ikasal, yung mga kakasal, yung magpapaanal dyan po kayo. Yung mga natin ng party. Party. Pwede yan si Martin. Ito, Odin, parang hindi mo na kaya. Bakit? Hindi mo na kaya sundutin ang point ni Mama Loy. Bakit? Kaya mo pa ba? Kaya. Ano pinagdadaanan? Wala namang exemption. Nahanap yan ni Daddy Baro. Alam niya na ginagawa mo yan. Grabe. Magpapatay na po kami ng ina. Pinagpatay ng ina.